Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong June 25 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin dito na ang nabuong candlestick natin kahapon ay isa po itong bullish candlestick. Ayan. Nitong nakalipas po kasi na June 23 ay tumagos po siya sa ating major support line dito sa 30 digits 16,686. Tumagos po siya. At isa po nagpapakita po ito ng bearish breakout. Ngunit yung sumunod po na candlestick ay nagawa po niyang makabalik dito sa ibabaw ng ating major support line na ito. At yung kasalukuyang candlestick natin ngayon ay naglalaro na po dito sa ibabaw nito. Kaya ito po yung tinatawag nating false breakout. Ayan, false breakout po yan. Pero gayon pa man ay yung ating Household indicator ay bearish na bearish pa rin yung ating yung kanyang pinapakita na signal rito. Ayan, walang pagbabago pa rin po sa pangangatawan nito. Malusog na malusog. Ibig mong sabihin ay bearish na bearish pa rin ang kalagayan nitong si Fluky Ino. Pero yung pumipigil po rito ay yung support line natin dito. Major support line natin dito. At kung magagawa po niyang pigilan ang bearish momentum, ay mauwi po ito sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng major support line natin na ito. Ayan. At yung kanyang selling pressure naman or yung ating QQE mod indicator dito ay nagpapakita na po ng pagliit ng kanyang sukat. Ibig pong sabihin ay nanghihina po yung pwersa ng mga sellers or ibig pong sabihin ay nababawasan po yung mga nagbebenta ng kanilang Fluky Ino or ibig pong sabihin ay baka mas lalong tumitindi yung or maraming nagkakaroon ng interest na bumili ng Fluky Ino sa presyong ito. Kaya natatalo po nila or parang hindi naman natatalo nila or parang nagagawa po nilang tapatan yung selling pressure ng bagya. Kaya ayan. Kaya ito po ay posibleng mauwi sa pagko-consolidate dahil dyan. Kasi yung pag mapapansin po natin kasi dito kay Bitcoin ay ayan, mas matindi po kasi talaga ang selling pressure dito kay Bitcoin. Mas maraming nagbebenta. Yung yung nakikita natin dito sa ating indicators ay ayan po. Lumalaki yung sukat ng mga QQE bars natin dito na di po tulad ni Fluky Ino na lumiliit yung kanyang mga sukat dito. Kaya ayan. At ayan ang dahilan kung bakit nakabalik sa ibabaw ng major support line natin dito ang market price ni Fluky Ino. Kaya sa madaling salita ay yung aking analysis dito ay kung magagawang pigilan or patuloy na magagawang pigilan ng support line natin dito ang market price, ang pagbagsak ng market price ni Fluky Ino ay yan, patuloy po siya sa pagsa-sideways dito or magko-consolidate po siya dahil yung signal pa rin po natin dito ay nananatiling bearish pa rin, bearish market condition pa rin. Kaya ayan, medyo wala pa tayo sa recovery. Kaya ayan, hintayin lamang po natin na lumabas yung signal kung saan ay yan po yung makakapagsabi kung nasa recovery mode na ang market price ni Fluky Ino. Pero gaya ng aking sinabi kanina, yung aking analysis po rito ay mukhang magko-consolidate muna siya or magsa-sideways. Kaya ayan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Fluky Ino. Meron lamang po akong dalawang sell pending order dito. Yan po yung dalawang kulay yellow arrow signs at nag-iisang buy pending order dito sa ibaba. Yan, pwede po nating dagdag yan po pala dalawa. Dagdagan po na meron po pala rito sa sunod na major support line dito sa ibaba. Pero malayo po. Malayo po yung agwat nila. Ayan. Ayan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Fluky Ino. Kung nais po nyong gayahin or tularan yung aking simpleng paraan dito kay Fluky Ino ay ayan po. Yung mga aking live spot trading positions kung saan ay nakatapat naman po sa mga mga price levels at maaari po ninyong iset sa mga presyo na yan.
Yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView at yung aking dalawang indicators naman po rito ay ang Hall Street Indicator, ito po yan, at ang QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito dahil nandyan po yung link sa mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang mga ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.